Tulog po ba kayo? Hindi po. Gising po ba kayo? Talaga po bang gising kayo? Salamat naman po. Nakagising sa katabi mong tulog ang palakpak nyo. Buhay po ba ang Diyos? Kapag ang bahagi may lumbay, sabi ng iba, ganun po ang mukha. Kapag nakakatawa. Pero dapat po kapag tumawa ka, wala na rin sa isip mo yung galit mo. Wala na rin sa puso mo yung galit mo. Para yung pagtawa mo, totoo na. Tama po ba? Kaya lamang po may taong tumatawa. Sabi niya, asin talaga. Ano po? Napipicture niyo po ba? Nakukuha niyo po ba? Para kang uminom ng sukang pangbo. Buhay po ba ang Diyos? Kayo, kanina po, kalumbay kayo, malungkot kayo kasi di nyo maunawaan ang pahayag. Totoo po ba? Ilan lang po nakaunawa nito? Para sabihin ko po sa inyo, ilan lang ang nakaunawa ng pinahayag na ito. Ulitin po natin. Tingnan ko nga kung may kakilala kayo. Tama po ba? Alipin po ba ng Diyos ang tao? Alipin po ba ng Diyos ang tao? O ang tao maalipin sa Diyos? Nako, yan po ang tawang katotohanan. Ang Diyos ang inaalipin ng tao, hindi ang Diyos ang maalipin sa tao. Bakit po? Bakit po? Paano niyo pong inaalipin ang Ama? Lahat na lang po, Panginoon, pahingin pera, Panginoon, makatapos sa anak ko, Panginoon, pagalingin mo ako, Panginoon! Alipin, gusto mo, eto anak, eto anak ko, eto. Panay ang gusto mong ura-urada pagdak, bibigay na anak ko. Pag hindi, Diyos ka ba talaga? Ba't di mo ako pinakinggan? Totoo po, may taong ganyan. Dili kaya naman, hindi man niya ginaganyan ang kamay niya, eto naman ang puso niya. Walang Diyos. Hindi totoo ang Diyos. Kasi di ako pinakikinggan sa panalangin ko. Maling-mali rin po. Maliwanag ang tinuran. Lahat ng tao'y minamahal, kinakalinga. Lamang ang tao ang di marunong kumalinga at magmahal. Totoo po ba yan? Ano pong minamahal lang ng tao at kinakalinga niya? Yung sariling damdamin niya, hindi ang damdamin ng kapwa niya. Subukan po ng tao, ang katwiran niya, ang kanyang kapwa-tao ay bigyan niya rin sa puso niya. Ibahagi niya rin sa puso niya. Tatandaan niyo po, walang taong makapananakit ng damdamin ng kapwa-tao. Mahirap ang maglingkod sa Ama, subalit masarap. Mahirap ang tumanggap sa Kristo, subalit may galak. Mahirap lamang kung ang mga pinaglilingkuran mo ay mga bulag at bingi. Subalit kung may mata, may tenga, masarap. Ngunit, kung may bulag man at bingi, may maliwanag naman at may nakaririnig, hindi bali na mga mahal ko, magsaya ka pa rin sapagkat mapalad ka kung napabilang ka sa paghahari ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kapag nakikita ng tao, ay ang saya-saya ng mga alagad. Ang ganda-ganda ng mga alagad. Totoo po yan. Kapag malilinis ang puso, magaganda, malilinis, masasaya. At yan ang kailangan ng tao. Ang kalinisan ng damdamin, ang kalinisan ng kaisipan, ang maging makatotohanan, hindi lamang ngayon, hindi lamang bukas, hindi lamang sa makalawa, at isang linggong totoo ka. Ang kailangan ng tao, buong buhay mo, magpakatotoo ka.
Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Kristo? Buhay po ba ang Espiritu? Anak, hindi ako isang laruan kapag gustong laruin ay kukuhanin sa taguan. Hindi ako isang pagkain kapag gustong kainin, ako ay titikman. Hindi ako isang hayop na kung gustong patayin, pagdakay papatayin. Hindi rin ako isang puno na kapag tinubo, hihintaying magsanga at magbunga ng makinabang siya. Hindi rin ako isang gamit anak na kapag gustong gamitin ay isasaklay niya, isasakbit sa katawan. Dili kaya. Hindi ako gamit sa pangluto, kung nasang gamitin, ako'y isasalang sa apoy. Ako anak ay di gamit. Subalit mas mahigit pa ako sa pagkain, gamit, puno at laruan. Sapagkat kung ako ay masusumpungan ng tao, ako'y higit sa pagkain, higit sa puno na nagbubunga, higit sa laruan na nakalilibang, higit sa bagay na nakapagpapaluto at pinaglulutuan. Sapagkat ako, kaya kong laruin ang naaaliw, kaya kong pagbungahin ang walang bunga, kaya kong pakainin ng nagugutom, at kaya kong gawin ang isang bagay para ibahagi ko sa tao ang lahat ng mahalaga sa Kanya. Subalit anak, masdan mo mga kapatid mo sa tuwina. Hinahambing ako sa isang laruan, sa isang bagay, sa pagkain, sa puno. Hindi rin ako isang tubig na kapag nais lagukin, pampawi ng uhaw. Kundi ang sinumang sa akin ay patuloy na manahan, hindi na kayang gawin pa na siya'y mauhaw. Sapagkat di niya na mararamdaman ang pagkauhaw ng pag-ibig, ng katapatan at katotohanan. Sapagkat ako'y katotohanan, pag-ibig at matapat. Katotohanan lamang mga mahal ko, kung magninilay kayo. Mapagtatanto ninyo ang lahat ng pinapahayag ko. Kayo'y isang tao. Tao pa rin kayo. Bilang pagkatao, laksama ng bilang nyo, taong-tao pa rin ang tawag sa inyo. Hindi ngayon laksa kayo, ang bilang sa inyo'y iba na. Ang tawag sa inyo'y di na tao. Subalit, ang pagkatao mo tao, maaring mabago kapag tinanggap mo ang pinakatotoo sa iyo. Walang dilit iba, kundi Diyos, Espiritu. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Napaka ng Diyos, takbo ba? Nawa nga po, nabuhay na ang Diyos sa inyo. Tama ba kapatid? Buhay na buhay ba sa'yo? Salamat. Parang nakita na kita. Purihin ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Salamat naman. At kahit taga Manila ka ay nakakaparito ka, buhay ang Diyos sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Tingnan niyo po, hindi ko man siya kaibigan, hindi ko man siya kapatid, hindi ko man siya kakilala. Ibig sabihin, kapatid ko siya sa Espiritu, kaibigan ko siya sa Ama, kapatid ko siya sa Ama, at tahanan niya yung dambana, kaya dinadalaw niya. Buhay po ba ang Diyos?
Ilan naman kaya kapatid ang katulad mo na kahit di magpapagamot ay dadalaw? Purihin ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Pasensya ka na, di na kita kilala. Naku po, kilala niyo ba siya? Pasensya na po kayo sa akin. Ano po? Napakabuti. Salamat. Di ibig sabihin, dumalaw ka lang dito. Ano, di ako dinadalaw mo. Siya.